Nagabiso naman po ang telecommunication company sa bansa na naapektuhan din ng bagyong Yolanda ang kanilang serbisyo sa ilang lugar kanina. Ang Smart at Sun, alas 11 raw ng umaga nang maapektuhan ang signal sa Eastern Samar, bahagi ng Leyte at Northern Cebu. Puspusan na raw ang kanilang mga tauhan na maibalik sa normal ang kanilang serbisyo roon. 20% naman daw ng serbisyo ng Globe sa Visayas ang naapektuhan rin kanina. 6% naman sa kanilang serbisyo sa Mindanao ang nawala rin dahil sa bagyo. Paliwanag ng Globe dahil ito sa pagkawala ng kuryente noon kanina at lakas din ng hangin doon. Doble kayod na raw ang kanilang mga tauhan para maayos ito. Narito naman po ang mga importanteng numerong maaari niyong tawagan sa oras ng emergency. Yung mga pinakita ho naming number, no? Emergency numbers, importante ho yan na isulat po ninyo, ha? Lalong-lalo na ho at nasa loob pa ho ng bansa natin itong si Yolanda dahil hindi ho natin alam kung kailan natin kakailanganin ang pagtugon nitong mga ahensyang may mga emergency numbers na ipinakita ho natin sa ating TV screen. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Dumangas, Iloilo dahil sa paghagupit ng bagyong Yolanda. Ang mga residente, kanya-kanyang diskarte sa gitna ng sakuna. Makibalita tayo kay Fabienne Paderes ng GMA Iloilo. Fabienne, magandang gabi. Kumusta tayo dyan? Yes, Susan. Naabutan ng GMA News ang hagupit ng bagyong Yolanda sa Dumangas, Iloilo bago naglandfall ito bandang 12 noon. Isang oras bago naglandfall, nag-declare ng state of calamity ang Dumangas, ang Guniang Bayan sa isang special session. Naalarma ang LGU sa mabilis na pagtaas ng tubig sa Halaor River bago pa man pumasok ang malakas na ulan. Estimated 2.5 million pesos ang magagamit na Quick Response Fund sa pag-declare ng state of calamity. Una na tinulungan ng LGU ang mga na-stranded sa Roro Port at kung makikita sa mga video na naka-stranded rin yung mga malaking truck na ito. Naabutan rin namin na nagre-repacking na ng relief goods at mga gamot. At isa ang Iloilo State College of Fisheries Campus na nagsilbing evacuation center na napuno ng tao. Dito mas safe sila sa ulan, especially sa Barangay Sapaw na nakatira yung mga tao malapit sa dagat. Malaki ang effect ng bagyong Yolanda at marami ring mga barangay na malapit sa mga river natin dito. Fabienne, sa mga oras mo ito, masasabi na natin kung aling lugar dyan sa Iloilo ang matindi yung naging pinsala nitong si Yolanda. Bali, Susan, except dito sa city na sa ngayon na-experience natin yung malakas na pagulan, yung una talagang pinuntiryan ng super typhoon na ito kanina, yung 3rd, 4th at 5th district ng probinsya. Kasi nga sa lakas ng hangin, marami ang natumba, mga puno, at halos maukupa na rin ang buong kalsada. Maya-maya may nakita tayong obstruction dahil nga sa mga puno na nagsisitambahan lang. So ngayon may supply kayo ng kuryente dyan? Ngayon, Susan, brown out sa amin dito sa city. At kanina, before tayo nakabalik sa city galing sa out of town, maraming areas din ang wala ring kuryente. Oo. Well, at least kung meron mga, at ang importante, meron pa rin kayong linya ng telepono at natatawagan namin kayo para malaman natin yung kalalagayan dyan ng ating mga kababayan. So sa mga oras na ito, may mga pag-ulan pa ba? Kaya Susan, sa ngayon, kung lumalakas yata na lumalakas lalo yung yung hangin. At saka ngayon, yung mas kinakatakutan ng mga tao dito kasi nga kanina kahit na may experience namin na malakas yung hangin, hindi gaano yung ulan. Kaya nga lang ngayong gumagabi na, parang mas lumakas na rin yung pag-ulan dito. Kaya more na rin yung nagiging pag-aalala ng mga tao dahil nga kasi madilim na at saka kung nag-worry sila para sa mga bahay nila. In case nga na tumaas na naman ulit ang tubig at mangyari yung malawakang pagbaha dito sa amin. Oo, siyempre mas nag-aalala siguro sila lalo na dahil paggabi na, no? Yung ba mga kababayan natin dyan na pinalikas tumugon ba naman sila sa mga panawagan ng ating mga otoridad? Sa pag-ikot natin kanina, makikita naman natin na halos lahat parang hindi na rin kailangang ipilitin ng local government unit na mag-participate nga sa evacuation. Pero meron mga ibang barangay tayong na
nakita kanina na kinikwento sa atin na meron din talagang ibang talagang mga pamilya na kahit na nakatira malapit sa tabi ng dagat, parang ayaw pa rin iwanan yung kanilang mga bahay. Pero yun nga, nung pagkausap natin kay Mayor Rolando Pistura ng bayan ng Dumangas, yun nga, yung gusto talaga nila i-make sure na ma-evacuate talaga lahat ng mga tao na nakatira dito sa mga areas na consider natin na medyo critical nga, Susan. Okay, maraming salamat sa BN at ingat kayo dyan.